Hi! Hi! Yan pong nakita nyo problema sa ulo. Dumako naman tayo sa kabilang dulo. Mabantot ho ba ang inyong mga paa? Meron ho ba kayong alipunga? Ay! Naku! Diyos ko, nahihirapan po ba kayo sa strap ng inyong tsinelas? Ito solusyon. Panoorin po ninyo. Wow! Dalawang magkaibigan, laging nag-uunahan. Sagot, paa. Talagang kaibigan natin ang ating mga paa dahil sila ang magdadala sa atin sa gusto nating rampahan. At alam niyo bang ayon sa isang research sa New York, sa buong buhay natin, aabot daw ng 115,000 milya ang ating malalakad. Ang katumbas nito ay halos 4 na ikot sa buong mundo. Kaya dapat nating kilalanin ng ating dalawang kaibigan, ang ating mga paa. Kung sumagta pa mo, it's very disabling. Hindi ka makakagalaw, hindi ka makakalabas sa bahay. Kaya mga girls, hinay-hinay sa pagsusuot ng high heels para di magkaroon ng bunyon o bukol sa ilalim ng malaking toe. Halimbawa, kung mataas yung sapatos mo, let's say 4 inches, tapos pointed pa siya, lahat ng bigat nandito sa mga sa toes dito. So, may tendency kang magkabunyon. Kuminsan nagkakakalyo rin sa ilalim dito. Tapos nagkakamalet or hammer to yung curly toes. Bunyon, kalyo at neurauma. Mga parusa sa paang naiipit ng masisikip na sapatos. Neuroma, yung parang may tingling sensation, parang may burning sensation. Yung mga nerve na dumadaan dito sa gitna na sinusupply yung pakiramdam dyan. Eh kung matulis yung sapatos mo, naiipit yun. Sa mga sports shoes naman, dapat may breathing space ang mga toes. You can wiggle your toes. Or at least sa tip ng big toe mo, may 3/4 to 1/2 inch na space doon. Kapag tuwing umaga ay masakit ang inyong sakong o heel, baka nabanat masyado ang inyong Achilles tendon. Yung litid kasi na connecting dito sa mga toes, yun ang na-stretch out dito. Ang solusyon, stretching. You wear your regular shoes, tennis shoes, tapos ihang mo lang 5 minutes, 3 times a day. Just to stretch out all the ligaments. Pati ng ating mga paa, fashionista na. Dahil marami ng mga kakaibang footwear ang nauuso ngayon. Tulad ng tsinelas na strapless. Meron siyang special adhesive na dun sa surface ng sandals na kumakapit talaga sa paa. Hindi siya malagkit pag tinatanggal. At aabot umano ng 1 taon ang dikit ng topless sandals na ito. Parang alang nakapaa pero malamig sa paa. Hindi yung walang ibang feeling doon sa paa. Meron siyang isang cover na nakadikit sa surface. So, tatanggalin mo siya and then after you use it, babalik mo na ulit siya. Ito pa ang isa, beach sandals na pwedeng gawing wallet. This is called a stash, and you can put your stash here. You can either put money, cards, or your stash. Sandals kung wallet for the girls. Sandals na lalagyan ng maiinom naman for the boys. Mayroon siyang container na kayang magpasok ng isang shot o isang drum ng talaga ito. Gin, whiskey, beer, Holy water, that's not liquid. Ito naman, sandals na can opener pa. Minsan sa party, ang pinakamahirap hanapin is yung bottle opener. At hindi lahat tayo pinagpala na magtigas ang ngipin para buksan. Kaya ginawa itong fanning para doon. Para at least, pag kailangan mo ng beer, yan. Usong-uso na rin ang pagpapamper sa mga paa. Bukod sa pedicure, ina-ina rin ang foot massage, foot scrub at foot spa. Yung mga foot spa, magandang nga rin yun eh. At saka yung minamasahe, it increases the circulation. Kaya kung gusto niyong makasama sa mas malayo pang lakbayin ng inyong mga paa, be kind to your feet. Kita niyo naman mula ulo hanggang paa, meron kaming hatid na kwento. Kaya naman sa aming pagbalik, mas marami pa.